balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan de la Cruz. Siyempre kasama natin paring Joel Laxmana. Good morning. Good morning. Si paring Conrad Banal ay pinapaayos yung kanyang boses. Paring Conrad, yung tsokolate dyan, ibigay mo na lang sa akin. Hihina ang golf swing mo niyan. Kailangan mag-rehabilitate ka na naman. Oo, mabuti. Si Attorney Trixie Cruz Angeles. Wow! Oy! Ako, Ay, baka man nasa kusina, whipping up some major magic na naman. Oo. Yung mga ibang hindi mo na kayang luto, inibigay mo na kina Chinchin, kayang-kaya Kaya nila. Kayang-kaya By the way, nila. may mga babatiin lang ako, sir. Yes. May bisita ako mula nasa bahay ngayon, ang aking kapatid na si Juan Laksamana. Oh. Straight from, kasama niya si Mayor Bengoy na Ay. sa San Jose, Tarlac. Straight from Tarlac. Ang saya daw sa San Jose, bro. Very rustic daw yung Christmas nila, pare. Malamig ang simoy ng hangin. Nandun sila sa bundok, sa coffee shop, ganun. Hindi nga lang, ang daming bisita daw ni Bengoy. dating Mayor Bengoy, mga katutubo, nandun sa farm, pinupuntahan siya talaga. Bilip ako kay Mayor. Oo. Parang siya ang nag-ano doon. Yung mga Making yap, sure- okay sila dyan sa Tarlac. Making sure San na Jose. hindi magugulahan Oo. yung San Jose na yan. Oo. Ay, sabi niya, hindi pwede dito yung mga ginagawa ninyong panluloko rito. Hindi, tsaka meron silang major, doon, okay, sige, may lupa kayo, ganyan, pero hindi nyo dapat ibenta yan, atin lahat Oo. yan, legacy na. Huwag nyo ibenta sa mga developer at mga kung sino naglalalapit yan. Yung mga developer, naggumagawa na ng crescendo, na township dun sa may... Sa baba niya. Sa baba ng Tarlac. Ang haba, ang laki. Sabi ko, ayaw namin ng ganyan. Sabi niya, Dito sa San Jose, wala. sa ecotourism kami at environment sustainable. Ecotourism. Magaling. Oo. Dapat nga, maganda na puntahan yan, ma-reestablish yan dyan sa area na yan. Kasi Oo. malapit lang ang San Jose. Dali ng puntahan ngayon. Madaling puntahan yan. Tayo siyempre, Happy New Year, Mayor Bengoy. At saka Juan, Yap family, si Oo. Governor Wow. Susan, si Congressman Vic, Congressman yung anak nilang bagong congressman, and siyempre si anak ni dating congressman Ayun. si Congressman Cuangco, yung anak niya ngayon ang congressman. ganun, okay. Oo. At Well, siyempre Tarlac, yung mga Happy taga-Tarlac, New Year. yung mga kaibigan natin sa military at saka sa pulis. Oh. Congratulations po sa inyo. Oo. Kukunti lamang yung Ang naputukan, naputukan at maganda yung pagka-handle. Nabanggit mo nga lang, nandyan na rin lang tayo. Meron tayong mga ilang taga-subaybay dito. Mm. Ano ba, magwi-withdraw na daw ng support ang AFP kay President Bongbong. Magkakaroon na daw ng Alam niyo ho, this ganyan. past holiday season, may mga kausap akong kaibigan kung mga nasa military, matataas na posisyon at bibig mga officers. Sabi nga nila, pagod na po kami. We will support yung electoral process, kung sino mangyari. Kasi ang mangyayari dyan kung ikaw tatalon ka, kung sino mang nagpapaambo ng kung ano, somewhere there, dyan sa tabi-tabi, walang mangyayari sa atin. Ang kumikita lang dyan, nagpaplano. Nagpe-press release. Wala pong ganun nangyayari. At saka maniwala ho kayo, over the past so many years, na ganyan palagi na meron threat, may ganito. Yung natin, pagbaba ng ating ekonomiya, yung ating buhay, etc., talagang palubog. Parang kumuha tayo ng bato sa kalye, pinupok natin. Pinupukpok natin sarili natin. Ano Investor, natatakot, ganyan. Ganito na lang. Kung talagang merong gusto kayong palitan o ayusin, etc., unang-una, yung reklamo na yan, pwede naman ilabas. Yan, open ho tayo. Hindi naman tayo ng Pangalawa, yung mga gustong palitan yung mga kung anong opisyal, tumakbo ho kayo. Yun. Ayan. Sige. Pinakamaganda yun. Laban natin sa politika. Paghirapan nyo, di ba? Paghirapan nyo. Gumastos kayo. Yung ganon. Hindi na yung tungkol, hindi, armasan namin to, bibigyan namin ng ganito, etc. Pati mga opisyalis, yung nga sinasabi ni Parin Joel, pagod na nga. At pagod na rin ang taong bayan sa mga ganyan palagi. Kasi wala tayong pupuntahan kundi gulo. Another problem, another ganito. Ay, nako. Wala tayong hahantungan diyan. At ang mangyayari lamang
sakit ng ulo, sakit ng katawan at lahat. Ito, binabati natin Sino? ang ating mga kaibigan na nag-text, siyempre, si, Congressman Pablo Ortega, Congressman Butch Pitsay, parang Uy! Butch. Good morning at Happy New Year. Si Uy, Charlie Butch Pitsay, Avila, oh. yung ating kaibigan Charlie Avila na matagal na ito, ex-BD ito, dating PCA administrator at talagang kasama yan doon sa FFF dati, ni kay Dean Montemayor. Si Mayor Rex Bernaldez, si Joey Fournier, siyempre, itong mga kaibigan, si dating General Andy Caro. General, Happy New Year sa inyo. Ito, ang kaibigan natin si Mario Espinosa, dating presidente ng PNCC. Mga grupo natin sa San Francisco, sina Bobby De Lara. Happy New Year sa inyo. Papasok pala ang New Year dyan sa inyo. Si Dr. Marivic Raquisa, ba? Saka ito ang asawa ni Fidel Demenso. Mga kaibigan natin sa Cebu, sina Ray Tambis at si Maning Belayo, mga kaibigan natin yan. Si Governor Gwen Garcia. Good morning, Happy New Year po, Governor, dyan sa inyo. Inaantay namin ang bago mo magiging TikTok. Na ano? Meron. At saka, sinulog papasok ngayon. sinulog, Maraming mga January events na malalaking January events. Of That's course, good para sa tourism natin. Let's take ito, advantage yung of kaibigan, that. kilala mo to? Sino, Si sir? Ray David. Uy, pare, advertising, legend. Matinding. Pare, mga sinaulan na yan. Yan ang mga... Talagang... Wala tayong magagawa. Yung mga titans yan. Sila nila Hilchua, magkakasama. Yan, magkakasama. Hilchua. Siyempre si Manong... Happy New Year. Wala na pala si Sino? Si Manong Greg, no? Wala na. Hindi inabot ang holiday 2024. season. Ganyan naman talaga, look, sa totoo lang, lahat tayo ay tayo daan lang to. tayo. I mean, we're all passing through. Ano, minsan naisip ko, dahil ako meron din kaming pumanaw na kapatid, Yes. bago mag-December nga, si Ate Benji. Nung una, nalungkot kami ganyan. Pero she's passing on. Yes. Grabe yung naiwan niyang legacy in terms of the love of God, love of family. Iba yun. Sana nga yung pamilya namin, ganun din. Oo. Yung naiwang pamilya, ganun din. Sana nga, ganun. Oo, Sa lahat ng mga ganun, nangyayari po yan eh. Oo. Nung Mahalan tayo. December 30, ano yan, anong pangalan nito? 73rd wedding anniversary na namatay na mga magulang. They were, Pero, sa- alam mo, nandito na, napag-usapan na rin lang natin, and this is very timely, dahil pasok ng 2024, ibang tawag yan, leave the old, enter the new. Ikaw, sir, Kung Jonat, ikaw bali yung patriarch na ng sa pamilya. ngayon, kasi yan, pag ganyan di ba, syempre, nagkaka-reunion. Ano yung binibigay ng advice, lalo na sa mga, yung mga mas bata na, kasi, syempre, let's face it, iba ng Gen Z, millennial, iba ang pananaw nila, and sometimes relationships na, it's not like us. Tapos tayo, mahaba na yung narating natin, minsan may mga nakikita tayo na the trees from the forest, out of the trees. Ano naging advice mo na yung ilang pag-away-away, yung disagreements, at ganyan, sabi ko going into the new year? Yes, always, ang sinasabi ko sa kanila, number one, ang pundasyon natin, siyempre, Panginoon. Okay. Ang ating faith, Sige. our faith in the Lord. No? And of course, in the basic thing that we need is the relationship within families. Importante yan because the family is our bedrock Oo. In the final analysis, after Mangyari na mangyari, ang pupunta mo pa rin ang pamilya mo. Oo. Yan, diyan ka, kukuha ng lakas at lahat man. Of course, Panginoon nga at saka pamilya, importante yan. At sinasabi ko sa kanila, pagbutihin ninyo yung hindi lahat ng araw nandito kami. Oo. Pagdating ng araw, kayo na yan. Sarili nyo na yan, buhay ninyo at lahat. Kaya huwag nyo sayangin yung naibibigay na oportunidad sa inyo ng mga magulang ninyo, kasi mga kapatid ko at lahat. At sinasabi ko sa kanila, struggle. Life is not an easy, it's not a picnic.
Hindi kasiyahan, hindi palaging shortcut ganun. lang. Hindi shortcut. Hindi yan shopping sa Lazada. Sometimes medyo Oo. materialistic. Again, I would sometimes, nung panahon ng corporate ako, noon in another lifetime, I admit na, yeah, sometimes you like buying these things. But Okay lang it's yan. all for the family And then, and all that. and- But it's not the be-all. Now you know it na hindi pala eh. Sinasabi ko sa kanila, at saka set up ninyo priorities Yeah, ninyo. okay, priorities. Hindi naman, halimbawa, kumikita kayo ngayon, nasa empleyado kayo, Oo. at lahat, kumikita kayo, 30,000, 40,000. Hindi, ang ganda. Set aside part of that. Yung kinabukasan at lahat. Di ba? Yung iba, para sa inyong pangangailangan on a daily basis, kung meron kayong konting gusto mangyari, pag-ipunan ninyo yun. Hindi yung lahat na lang ng ano nyo. Yung ATM nyo, sinasanlaan nyo na. Oo. Mami, nakikita ko sa Facebook, pumila para sa the latest iPhone gadget, di ba na? Sa totoo lang, it's still really something, Oo. it's, Lalong- na lahat sila sa totoo. Lalong-lalo na parang Joel, dun sa mga anak ng mga kababayan natin na naghihirap sa barko, naghihirap sa overseas. Tingnan ninyo pag-aalaga sa inyo ng inyong mga magulang o kaya kapatid. Huwag ninyong sayangin itong kanilang pagsisikap at ayusin ninyo yung buhay. Yun ang ating sinasabi palagi na hindi lahat ng araw piyesta eh. Hindi lahat ng araw ganun. Ganyan din sinasabi ko sa mga ikinakasal sabi ko, marriage is not a picnic. That's true. It's not a garden party. Oh, di ba? There will be ups and downs, may struggles, etc. It's always ang pag-isipan ninyo, lalong-lalo sa inyo sa kabataan, ang pag-isipan natin, saan tayo patungo, anong gusto natin mangyari? Anong gusto mo mangyari 10 years from now sa buhay mo? Gusto mo bang ganito lang o gusto mong pagkaroon ka ng pagkakataon na umakyat, mag-ayos sa buhay mo? Ganon. Yun ang workout. At saka, yung mga kaibigan ninyo, you keep your friends. Right. Yun right. talagang totoo mga kaibigan. Hindi yung mga sulsol, kagaya itong mga nanunulsol tungkol sa kudeta. Kung sa kudeta, pag-alsa ng AFP. Tignan ninyo ng mabuti kung anong nakakabuti para sa inyo, para sa pamilya at para sa bayan. Huwag ninyong kakalimutan yun. Kasi malulong kayo sa kung saan-saan. Di wala mangyayari dyan. Ano ba? Hanggang saan yun? Yung pansamantalang kaligayahan ninyo, halimbawa, pansamantalang nangyari na ibigay ninyo ng ganun. O lumuha, bumili ka ng iPhone, wala ka naman pambayad ng, ng services mo. Ano mangyayari sa iPhone mo? Di ba? Isasanla mo yan. Hindi, maganda yung nasabi mo kung John at lalo na yung keep your friends, keep your family. Kasi there are times na nangyayari yun dumadaan ka sa buhay na, uy, magandang makuha to, pero at what expense? Yes. Ito naman ang makakaaway mo, siya. Ito naman ang magkakaroon kang hidwaan sa kapatid mo o sa tsahin mo o sa pinsan mo. Hindi. Gusto ko sing makuha to eh. Sometimes hindi alam ng tao na iyang kapalit, sisisihin pala down the line. Ang nakakalungkot nga, parang Joel, yung mga mayayaman na. Yung mga nagiging head ng ano ba to, yung ating Maharlika Pan, yung mga gano'n. Pucha, pare. Para yung air niyo, yung dirty laundry niyo, pare. Mabigat na sitwasyon yung gano'n. And then, always, yung respeto ninyo sa isa't isa. Lalong-lalo na respeto ninyo sa mga magulang ninyo. Mga nakakatanda. Kasi, mahirap yan, ha? Mayroon akong mga kaibigan, naiwanan nila yung mga magulang nila, samantalang sila naghirap, nag-ayos at lahat. After a while, wala na. Ibig sabihin, pinabayaan na nila. Nag-iisa na lang sa bahay. Wala man lang. Diba, hindi nila dinadalaw. Yun ang akin eh. Ano ba yan? Mahirap ba yung every other week or at least once a month man lang? Nadalaw nyo. Hindi, what about the argument na maaaring sabihin ng mga bata lolo o dad, meron na kami sariling buhay kasi siyempre naintindihan nyo kayo nung nagsimula kayo, challenges, ganyan. Minsan naguguluhan kami focus. Kaya nakakalimutan namin minsan. Hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng gano'n. Ang sinasabi ko sa mga anak ko, at least once a week makikita tayo. At least. Lunch man lang, dinner, at least isa.
Para malaman niyo, o ano ba, kumusta ba buhay-buhay, etc. and everything. Because in the final at the end, kami rin ang pupuntahan ninyo eh. Nagka-problema kayo. Sino ba naman lalapitan mo pag nagka-problema ka? Kaibigan mo. Akala mo yung kaibigan, barkada mo, yung kung sino mo na Okay lang yun, makakatulong siguro sa'yo, pero ang makakapagbigay sa'yo. Sino katatanggol? Diba? Sino makakaintindi sa'yo? Yes, Hindi sinasabi pamilya ko mo rin, palagi. di ba? Bigay mo ng find time. You have to find time for yung ano mo, enhancing your faith. Ano ba naman yun? Kung hindi ka makakapagsimba araw-araw, di magsimba ka sa, meron naman simba sa, sa Zoom mo, o kaya dito, sa telepono. Sabi ko nga, pinapagalitan din ako ng mga anak ko kuminsan. Nagsisimba ka lang naman sa Toronto eh. Why? Kasi online. May magandang simba ron. Magandang homily. Online to, magaling mag-homily at lahat. Hindi, kailangan mag-ano ka rin. Punta ka din face-to-face, mag-host siya ka at lahat. Okay yun, tama naman sila. And then, mas maganda yung communication is important. Yeah, actually, that's the best thing. In 2024, ito siguro kung meron kaming iiwan sa inyo mga taga-subaybay, ay tingin ko lahat naman ito na banggit mo. Head na nga ng Maharli, Kapando, or whatever, may problema sa pamilya, sa nanay niya. Isipin mo, it cuts across pa. Mayaman, mahirap, middle class, normal magka-problema sa iyong mga kapatid, magulang. But mas marami, alam mo ba, Maring Joel, mas marami ang problema ng mayaman. Kasi mas matindi. Manay. Away sa manay. Sabi mo, magkakapatid. Oo. Tayo kung pag-uusapan lang naman natin, 3 hektarya or something, 5,000 square meters. Gusto, ano ka lang waiting. Mag-ano na lang tayo, di ba? Magbakalan na lang tayo. At, ano ba, Brad? diba? Ano ba ang problema? Diba? Parang ganun yan. Kasi, hindi ang akin kasi, is communication gone the way of the dodo dito sa ating panahon ngayon? Actually, ang hirap. Actually, yan nagiging problema. Kasi na itong, culprit din eh. Hindi lang yun. Ang nagiging is that masyado ng self-centered. Oo. Yung Akin, satisfaction akin. para sa sarili mo. Akin. Di mo na naiisip yung mga iba. Sa pamilya na lang, ganun eh. Di ba? Kaya ako, I make it a point. Yeah, Kaya paano niya, mo sa mga... Kinakausap ko sila, kumusta buhay nyo? Anong nangyayari at lahat? Kuya, ganito, ganyan, etc. Okay, tutulungan ko kayo. Pero hindi naman po pwedeng hanggang buhay ganun yan. Ano ba ang problema mo? Gusto mo nangangailangan ka ba ng bagong trabaho para o kaya magtayo ka ng sarili mong maski na malit lang na sari-sari store o yung ganung klase. At tingnan natin ng mabuti kung anong pwedeng gawin. Ano naman ang magagawa natin, di ba? Mas yung mga simple lang eh. Alam mo mga kababayan natin, simple lang naman ang pangangailangan. Basic, very, very basic. Yun lang naman ang hinihingi natin na then opportunity na sana masustain naman yung ganitong buhay. At pwede pang madagdagan, ma-workout. Pero hindi po natin dapat pinapakawalan yung ating samahan. Naman, Yung mga, sabi nga sa akin ng isang kaibigan ko, ito, napakayaman ito, bilyonaryo ito. Oo. Sabi ko, meron kaming kaibigan na, para bang, ang nangyari, siguro yon nagkaroon ng namalas din sa problema at lahat sa business at lahat. Parang ang nangyari, yung nagamit siya, gamit yung pangalan niya para in the sense na kailangan ayusin pa niya yun dahil ginamit sa wala. Oo. Ang nangyari. Sabi ko, pare, hindi, ano yan? Putang magiging kaibigan pa ba natin yan at lahat? Ito, hindi man lang nagtapat sa atin at ganyan ang ginawa sa atin. Sabi sa akin, pare Joel, pare ko, konti na lang mga kaibigan natin. Let's keep them. Sabihan na lang natin siya, pare, wag mo nang gawin to. Kasi, alam mo, mahal ka namin, pero hindi naman po pwede gamitan. Hindi pwede yun. Okay. Oo. Gamitin mo kami sa mabuting bagay, pero gamitin mo kami para mangutang. Sabihin mo na ganito. Mahirap yun. Hindi ganun ang buhay. So, sabi niya, patawarin na lang natin, pare, kasi paano yan? Kukunti
kukunti na lang tayo magkakaibigan. Papakawalan pa ba natin? Maybe that's the key phrase or word para sa 2024, yung pagpapatawad. Pero alam mo, mahirap gawin yan. Mahirap gawin yun. Kasi ito niyari. Nangyari. Hindi naman kukunti Hindi yun. Billion yun. nagkaintindihan, Sabi niya, putang na. Pero sabi ko, hindi. Well, the bigger issue at times sa mga Pilipino sino una magpapatawad. Yun. Sino una yung ganun eh. Kaya maganda. Para rin yan sa West Philippines. Pero naalala ko kaya si Boss Edgard. Si Boss Edgard, kabago ako, gustong-gusto ko yung kwento niya na dating tatay niya, may nakaaway na kaibigan din niya, ganun. Tapos usually, tampururot lang. Kung ano yung napag-awayan, yung tagal nila magkakaibigan, taon. Tapos minsan gagawin niya, sa party, hinatak niya yung kamay ng tatay niya, hinatak niya yung kamay ng nakaaway, ayan iwan ko na kayo. Ayun. Ayan magkaibigan na uli. Sometimes, may ganun. Meron ganun lang. Yung pala yun lang ang inaantay. Yung pagkakataon, kasi sino mauna? Hirap mauna. Hirap dun eh. Yung ganung klase. Yan ang mga, sa politika, ganun Sa din. politika, ganun din. Pero ang nangyayari Sa lang politika, kasi, mas mabilis yata sila magkabati. dito kasi, may mga iba na historical yung kanilang grudges. Na mahirap ng Mahirap. May mga Kayo sa politika, ganun. Yung tagal na, no? Hindi, Pamilya, minana na yung Saka yung iba kasi nagkapatayan. Mahirap pa patawarin. Mahirap yun, mahirap na yung ganun. Pero, mga meron din naman pagkakataon na in the end, yung mga patriarchs, sabi nila, sige na, wala na eh. Paalis na rin ako. Iiwanan ko ba kayo na mag-aaway-away itong maski na ba? May mga ganun eh. Mahirap yung sometimes they say time will actually heal those kasi minsan nakapagbitawan ng salita tapos hindi mabawi, which is yun nga role ng patriarch. Tapos tayo mga nakakatanda, okay, teka, lahat tayo nakakabitaw ng salita. Masama. Hindi na. Ngayon lalo na Pasko, New Year, iayos na natin yan. Mga ganitong okasyon ng pagkakataon na magkaroon ng ganun na maayos. That's good. Kaya nga ito, marami tayong mga balikbayan. Ganun ang ginagawa nila naayos nila yung mga suliranin miscommunications. Ang maganda dyan is, yung meron kang, ang kagalingan ng Pinoy kasi meron kang network of friends. And classmates, etc. and everything. And then, you get together. Yun ang ating, welfare system in a sense. Na nakakatulong at lahat. Pero it's also your choices of friends. Kasi alam mo na, mararamdaman mo naman kung itong kaibigan mo na ito, totoo mong kaibigan o ito nakikikaibigan lang dahil may gusto sa'yo. So, priorities mo na yan. Work outin mo na mabuti. And it's the same thing. Pati yung priorities mo ng choices. Di ba? It's the choices you make. May kantang ganun, di ba? The choices that you make. By the way, may babatiin ako bago mag-break tayo mamaya. Yung pamilyang Hermanos, pare, ito yung pamilya na nila Maggie. Ang tawag nila, may chat group sila, Hermanos Dynasty. Mamaya, meron silang get-together, New Year's party nila. Sila Bani Hermanos sa Remanville. Pare, doon sila. Susunod ako, mga Hermanos family at yung binili nyo sa aking baget. Sige, bibili ako dito sa Unimart. Kung bukas, Hindi, bukas na yan. Bukas, so kailangan ako daw magdala ng tinapay, pare, gano'n. So, okay. But, yan, gaya niyan. Yan, yung Hermanos family, bilib ako dyan, bro. Tinanggap ako dyan sa kanilang clan ng buong puso dahil napakaganda kong lalaki, pare. Para ako si Christopher De Leon. Tinanggap ako nung si nanay at si tatay at that time. Kaya hanggang ngayon sila, minsan may mga problema sila, all that, pero gustong-gusto ko sila. Pag nagsama-sama, wala nang ibang pag-uusapan kundi pagkain. Hindi, pagkain. Sometimes, Yun ang food is best the best accommodation, mga kagaya ng mga kababayan natin sa Ilocos, mga kanina the closest magdala kayo ng tubig. Tama, tubig sa inyo, no? Iba ang tubig no sa inyo. Iba. Talagang hindi yung puro yung dahon. Yung mga kaibigan natin, mga classmates at lahat, meron kaming chat group, classmate namin, class 68 sa high school, class 72 sa college. Ako, kasama rin ako sa class 73 ng Ateneo. Yun yung ating nakasama nung lunch. Minus si paring Lito Bausan. By the way, Lito, pagaling ka. Kaya ka, sir, alam
alagaan ang sarili. Yan, yung classmates mo yun, bro, mga kaibigan nyo talaga. Oo. Talagang. Talagang. Tsaka bilib ako natatandaan nyo yung mga, ano nyo mga Vignettes. sinanigans nyo. Yung maliliit na detalya na. Nung hapon, yung ginawa mo. Talaga, naalala mo yan. Meron din kaming, may mga marami na sa amin, siyempre pumanaw. Happens. And then, of course, yung mga nandito, yan, tuloy-tuloy yung pakikipagsama at lahat. Ganyan naman talaga yan, ang workout na ito. Tapos yung, Nadaan lang tayo. napapasama ako doon sa grupuhan ng grupo ng miss ko si Emily. Meron silang Saints Co group. Saints. Uy, anong year naman? Okay, Saints. May mga kilala ko, mga iska. Iska. Oo. Kulasa. Kulasa pala. Iska pa lang. Kulasa, Hindi, mga kulasa. Mga political leanings yun. Oo. Nandudong pa hanggang ngayon si Sister Mary ando pa. anak ng wedding. Oo, nandudong pa hanggang ngayon. She's still there. Hindi kasi ako dyan. Yung grupo nila yan, sina Kulasa, sorry. Maan Ontiveros, yan ang grupuhan nila. Masirang si Twink Macaraig, dating broadcaster. Kulasa rin yun. Tsaka daughter ko, si Bronte. Ayan. Yeah. Yan ang mga later generation. Pero yung tradition nila, Iba stays the yan, same, iba. bro. Still the same. Ang oras natin, alas 9:31 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin paring Joel Laksamana. Good morning, paring Good morning! Joel. At good morning din sa ating mga partners. Paring Conrad Banal, magpagaling ka, Brad. Paring Conrad. At siyempre si Attorney Trixie Cruz Angeles. Ay palagay ko, yung Sekwate chocolate medyo Sekwate? tindi. Tindi ba? Ang sarap. Baka napasarap ng tot. At baka nagbibig, ha? Nagbibig, oo. Nagbibig si... Kasi pag wala kang ginagawa naman, pag New Year na lalo na ikaw magluluto at magbibig. Tapos puntahan na lang. Puntahan mo na. Bisita sa... Well, kasi sa bahay. These are the times of recollection and future plans, etc. Ano bang gagawin natin? Saan tayo pupunta? What is our next bucket list? Mga ganong klase. Tsaka pag-araw na to at kahapon, mga bata, datingan ng dating. I mean, alam mo, the holiday season is really for the kids. Yes. Kaya that's why pinag-uusapan natin, preside tayo dun sa mga ilang away, di pagkakaanuan. Minsan pag ako'y sumasakit na ulo, sabi, alam niyo, tingnan niyo yung mga bata. Huwag niyo, Wala yan. Sa harap nila, huwag kayo mag-away. Kaya pinapanood tayo dun sa totoo lang. Para sa their concern, okay lang. Okay lang ang buhay. Ang mundo, ganito. Dapat ganun lang ang mindset sa Of course, totoo lang. pagdating ng dumadami ang mga kailangan ayusin, struggles at lahat. But that's all part of life. You can work it out. Pwede namang gawin ng mabuting kaparaanan. At kagaya dito sa atin, yung hindi ka makapasok sa karambola kung minsan dahil dami mo mga kailangan asikasuhin, kaya nalilate ka, parang gano'n. At saka pag ikaw ang halimbawa kay President BBM, presidente ka, dami mo asikasuhin. Hindi mo na maiwasan yung dami mong kailangan trabahuin at lahat. Kung yung mga ayudante mo hindi naman nakakapag-perform, lalo na yun. Lalong problema yun. Pero ganyan din yan sa pamilya. Pero ang kagalingan nito, yung coming together, para yun ang importante. Ganyan din sana mangyari sa ating bayan. Kung ang mga pamilya during this particular season, they come together, they recollect their good times, etc. Maganda yung kanta dyan ni Paul Anka, The Times of Your Life. The Times of Your Life. Diba? Yung Good Morning Yesterday, yun ang kanyang muna
Mamaya nga, Wener, medyo patugtugin mo ng konti yun. Patugtugin natin ano yan? At The times of your life. Oo. Meron good morning yesterday. Meron ako noon. Maganda yan. Alam mo ba, pare, isang nangyano ko over the holiday. Yeah. I had to go back to yung mga dati na mga 60s, 70s. Sabi sa akin ng mga ano, paano ba yan? Sabi ko ba, pakinggan ninyo kasi itong mga ito, ang gaganda ng ano ang kumpara ngayon, ang iingay ninyo. Sabi ko, Puro kayo, Taylor Swift kayo lahat dyan. puro ingay yun. Ito, walang ibig sabihin. Ito, tingnan ninyo. Ayan. Mga Beatles, lahat. May ibig sabihin ito. At saka ganda ng mga melodies ka ako. At lahat pag Ay, ang ganda. mabuti yan. Actually, mag-chill sa bahay at makinig sa mga lumang Mga ganun. kanta. Pati yung mga dekada 70s na mga OPM, na ano na yun, mga workout yan. Sabi ko, yan, mga ganda yan. Tignan ninyo na mabuti. In the same manner na, if you refresh your memories, kaibigan mo, kasama kayo, kape kayo, parang natatanda mo ito. Di ba? It adds, zest to your life, di ba? Ganyan din yung mga pamilya. Si ate, ganito nangyari, etc. Ganito, natatandaan pa niya, etc. Ganito. Kalimutan na natin yung mga pinagkanaanan natin na problema dati. Away-away. In the same manner, it gives you hope na iba pala. Ano daw po uli yung song title, sabi ni Kuya Winer? Times of your life. Times of Your Life. Sino Paul Anka. Paul Anka. Ayan. Ayan. Meron ako maganda yan. Magandang inspirasyon yan sa pagpasok ng bagong taon. No? Ito ba? Si Atty. Ray Robles, si Alex Chua, si Mike Ruiz, mga happy birthday, happy New Year sa inyo. Si Ronnie Ligaspi, of course, ito. Brad, Sino? si Johnny Revilla, Congressman. Kumusta ka na dyan? At lahat. Of course, yung mga kaibigan natin. Ito, the original, part of the original Most Law Office, Attorney Amorado, at saka yung grupong Team Sumel. Itong Team Sumel, yung Sumel na ito, si General Jose Masumel. You remember him? Tapos ang kapatid niya ay Si Tony. Tony Sumel. At the other side. Tamo, yan kapatid, na magkaiba ang paniniwala. Ito, nasa militar. Ito, nasa CPP. Ito. The twain shall meet. Kamusta kayo? At the end of the day, magkapatid. Magkapatid Wala, the bonds They're the bonds Yun ang Just paniniwala. imagine siguro ng mga kabataan nila paano sila mag-usap sa dinner table, at mag-usap Siyempre yung mga grupo na yan, pati sila sa tour. sa tour, kasama ni Tony Sumel. Kaibigan natin, si Congressman. Hindi, si Tony Sumel, kasi nag-news ka. Medyo mas matanda ka lang sa akin. Matindi yan. Tambay din sa press club. Ayan. Ulitin mo mamaya yan, Mener, yung umpisa, kasi maganda yung umpisa Maganda, niyan. simula niya. Mga grupo natin sa labor, sina Norman, si Terry, sina Gabi, at lahat, mga labor group, mga grupo natin. Sa Sara All, NPCC coordinators, mga grupo natin sa National Lighting Strategy, mga grupo natin siyempre sa Ateneo Class 73, class, at saka yung Class 72, mga kaibigan natin yan. Yung mga Unity and BBM Sara supporters sa NCR, mga kaibigan natin. KB, ang dami nag-agree. By the way, si BP Sara, meron silang siyempre nilabas na sa press release na ito ng number of classrooms Yes. Ang bilis naman magbatikos ni Congresswoman sino ba yun yung nasa... France? Oo, na agad-agad yung numbers nire-ridicule mo and all that. Alam niyo, yung pag-roll out din naman kasi hindi basta-basta ganyan. Sana kung gusto niyo kayo tumulong din sa pag-roll out sana ng di ba, the disbursement ng funds para sa classroom. Although binanggit mo yun the other day na kasi naman sa atin hindi kasi isang buhos ka. Hindi, that's not how it works, di ba? Kasi siyempre budgeted yan. Budgeted yan, no? Pero ito, ang kagalingan nito, parang merong grupo at pupunta dito sila. Dadalingan natin if Secretary Decgo is available and if possible, the Vice President herself and possibly the President. Alam mo, may grupo na they are in the developing countries right now. They are a fund.
Oo. That ang kanilang main effort is to provide long-term funding solution to urgent requirements of the basic services, Okay. health and education. Alam mo ba, pare? Sabi nila, we will design, we will fund, and we will even we will design, fund, we will even maintain your facilities. Oo. We will, sabi nilang ganun, and then the payment is over a period according to your budget. Oo. Ang ganda nun. Sila na mismo. And they are already done this in South America, in Africa, and parts of Asia. Oh, pupunta sila dito. They are going to present that particular program to our government officials. And I'm glad that Secretary Ted Herbos, in the case of the health sector, has already agreed to meet with them. We are going to bring this to the attention of BP Sara and her staff for the education sector. Yeah. They can, Yeah. kung ang ating backlog, for example, is on a yearly basis is 10,000 Okay, classrooms. 10,000. No, yan, sabihin natin. And then over the long term, over the next 5 years is going to be 50. They can put that up. Kasi yung 10,000 baka hindi magagawa kaagad eh. But they themselves, standard yung design. Ito ba okay na sa inyo itong design na ito? If it is acceptable, we are going to design, fund, and even maintain it. Paano ang payment return mo sa Yung nga, kanila? according to your budget. According to your budget. So, halimbawa, ang budget mo is ganito. You will be, the payment is going to be, if you need 50,000 classrooms, if you can only pay it over the next 10 years, we will do so. We will work out the funding mechanism so that that payment period is instead of paying the whole thing for 5 years, we'll make it 10 years. Okay. That's a good solution. Walang mga hidden na hindi yan parang concession agreement. Wala. Ito, very transparent. Ito, we'll work it out. Ngayon, if your banking system can offer the same thing, of course, why not? Work it out. Di ba, in other words, there are new solutions to our old problems. Siguro yun na nga ito, Congresswoman Franz Castro. Wag. Tingnan natin kung ano tayo makaka-explore ng mga ganun. Hindi kagad yung batikos kagad tayo sa mga numero. Oo. I mean, madaling kumuha ng numero, extract it, and then ipukul sa press release. But the end of the day, ano yung solusyon? What can we do? In the final analysis, ang kailangan natin ay hindi mga additional problems. Ang kailangan natin, solusyon sa mga problema. Alam natin, meron tayong maraming problema. Hahanapin natin mga solusyon. Ganyan din sa pamilya. Maraming problema ng pamilya, solusyon din. Hinahanap natin. Huwag baka yan, huwag init ng ulo, huwag bitawan ng salita na mahirap bawiin. Mahirap bawiin yun. Di ba? Yung gano'n, ang ating workout dapat dyan. At saka, hindi yung pansarili. Ayun ang gusto natin pamahagi sa ating mga... Yung pansarili, of course, you take care of yourself, you take care of your family, pero that can only happen, and it's going to be sustainable if the whole, nobody is left behind. Right. Kailangan lahat isama, kung maaari. Kumbaga sa isang hardin na tinitend, yung mga naayos na sa may bakuran mo. Hindi naman po pwedeng isang parte lang ng hardin ang namumunga at talaga namumukad ka. Hindi pwede. Tapos yung iba, nabubulok or whatever. Hindi pwede. Yung ganong klase. kakahawaan lang yan. Hindi masaya. Eventually, ganyan ang mga... Di ba yun ang din naging issue tungkol sa COVID? Dun sa mga nakakuha ng bakuna? O pag hindi nyo sinare yung bakuna na yan, this whole thing will get over the whole world, maapektuhan din kayo. Parang yan yung mga napapanood sa Netflix na mga dystopian na sci-fi na movies. Lahat, bang naging selfish yung isang grupo, sila lang ang merong tapos napaliligiran sila ng mga halos zombie na. Patay na kayo. Patay na tayo dyan. Those are lessons there. Yan ang mga, nangyayari yun Pwede ba naman? Alam mo, walang kirang pinagkaiba yan sa, again, it is a problem sa Pilipinas. Meron tayong mga enclaves na mga residential subdivisions or
or villages, exclusive villages. Nasa paligid, mga informal settlers, bro, na There will come a time. there will come a time, bro, hindi sustainable yan, hindi bro. sustainable yung Tapos ganyan. nagkakahuldapan, nagkakaakyat bahay, tapos di ba magagalit tayo sa pulis kapag Yan ang sinasabi natin palagi sa Yeah. development, growth, and progress, okay lang yan. Okay lang. But nobody should be left behind because in many instances, the trickle down, okay. the trickle down economic theory of many of these Yung traditional mga economies, iniidolo ko kasing mga kolumnista. hindi ho nangyayari. Free thinkers, mga globalized. Aabutan yan ng aabutan yan ng mas malaking challenges to the point na hindi mo na maasikaso yun. So, there must be a way na baguhin din natin yun. Pabilisin din Lagi natin. sinasabi mo na sana, dito sa mga proyekto or whatever structural changes, may nakaumang na social dimension. Social dimension. Hindi kasi yung mga maikling merkado. Pag-agawa kami ng malaking township mall, magkakaroon ng trabaho, magkakaroon ng pagtaas ng real estate price, paligid. At then magti-trickle down yan. Wala. Yung mga benepisyo na yan, magti-trickle down sa mga tao. Yung trickle down, baka abutin ng 100 years yun. Yun ang problema natin. Kaka-revolution. Kaya kailangan, Bago mangyari. merong mabilis na paraan, hindi lang ayuda, para naman makasabay sa agos yung mga karamihan sa ating mga kababayan. Because that has always been the curse of growth and development in many countries. Marami yung na left behind Oo, iwan. Naiiwan. Sama. The growth and prosperity, nangyayari yung ganon. The rich gets richer and the poor gets poorer. Yun ang nangyayaring problema palagi dyan. Kaya sana ay mabigyan ng pagtingin nito ng ating pamahalaan at lalong-lalo na yung mga gumagawa ng mga pulisiya na para sa bayan, hindi para sa sarili. Sana. Yun ang ating workout. So, and then, napag-uusapan itong tungkol sa iba pang mga sektor. Marami ho tayong sektor na dapat tinitingnan na mabuti at pinapakialaman. Kasi marami ho ang papasok ngayon. Ngayon pa lang ay naghahanda ng lahat para sa 2025 elections. Ay, no. Yeah. Napakalaking ano yan. Walang analysis ko dyan yung pagpasok ni bagong Secretary Decgo at siya yung tututok sa mga ilang key industries para talagang kahit pa paano get us out of the lurch. Yes. Para tayong ngayon, nakabara ngayon yung ating sasakyan, maitulak palabas. But the thing is nga, yung mga sana yung mga programang maisip yun nga, meron kaakibat na social dimension or yung the big picture Yes. nila. So for example, isang industriya, may may processing, meron, kompleto. Kompleto na. It will be expensive pero We have to do it But then ang solution mo doon, sir, di ba sabi mo di mo namang targeting kagad 20. Just pick and Lima. mga una. Pwede. Doables. Kagad. Meron naman dyan, Low-lying fruit. Yun muna. Yun. Tapos something happens, mararamdaman ng tao, mararamdaman sa... Iba yung ramdam. There you go. Iba yung ramdam na workout. Ngayon, ang parang Joel, yung ngayon palagi nating nababanggit because it's not only in the Philippines. Maraming mga nangyayari that will have global impact. Aside from the Israel-Hamas war right now. Election sa US ngayon. Okay, yung mga magkakaroon na epekto sa mundo. Impact sa mundo yan. This is going to be the fifth, magkakaroon ng plenum sa China. Election ng Taiwan. Okay. Ngayon din. Election ng Taiwan. Election din ng Taiwan. Yung China naman, tinitira yung front runner na, ito, taong to, masamang tao. So, pinapanata na kagad. So, yun. Isa yan. Tapos, ano rin, I think this is the end of the term of President Putin, so they will have to Sa work that Russia, out again. sa Soviet And then there Union. are a number of other countries that are poised to have election. In Europe, for example, South Korea, may election din. South Korea. So, malaking mangyayari ito, mga kaba. Pati Indonesia pala.
Indonesia is going to have its So, own election. hindi tayo pwedeng malak sa isang strategy dahil sinabi lang nitong isang big brother natin na So we have to find susundin out. natin. We have to find out ano talagang saan tayo lulugar dito. Saan ang strategy? Even in the case of the US, just focus, for example, on the US politics. US, Okay? Nakaano tayo, this is a democratic presidency. And then a divided Congress. So, dapat ngayon pala na-analyze na natin saan tayo patungo. Saan sinong nakakausap ba natin pareho itong grupuhan na ito? Kasi these are the people who will be moving things. And then are we talking with the business people who are aligned one way or the other with the parties? Yung mga ganong klase. Ganyan din yan sa Taiwan. Because we have 200,000 workers in Taiwan. Yung ganong klase. Ganyan din sa South Korea. We have about 300,000 in South Korea. So, what are the things that we are going to do? Work out. Di ba? Yung mga ganong klase pag-usapan. Pero, bago tayo magpaalam ay, sana, Wenner, nasaan na yung ating Times of Your Life? Medyo, muna, kasi baka mag-news cover na tayo dito. Oo, iba-iba. Kasama. Good morning, yesterday. Oh, You wake up and time has slipped you wake up away, and time is sleep over. and suddenly it's hard to find the memories you left behind. Remember, do you remember the laughter? Yan, mga kabayan. Yung mga millennial nating mga kasama sa news, medyo talagang nakaumang. Okay yung kantang yan, ha? Alam nyo, hindi lahat ng kanta ay My Chemical Romance o Fallout Boys. Medyo, ay siya. Bago tayo, yung pansamantala lang dahil marami, yung 1% withholding tax on online what do you call this? Online merchants. Merchants, yeah. Ito magandang talakayin lang natin saglit kasi maraming Pilipino ay nakaasa dito sa ngayon. ito. Oo. So ngayon ang nangyayari, ang BIR ay maglalagay ng withholding tax. Diba? Yan, yung mga Shopee, yung mga Shopee, Lazada, Ano saka yung sabi mo dyan? Hindi, tama lang to. Tama Sa tingin ko, parang Joel, na magkaroon ng ganyan. Kasi, hindi naman pwedeng free pass yan. Oo, Kasi, ang dami rin naman na nangyayari na, nagiging active ang online marketing, online merchandising. But at the same time, sana, mas tingnan natin yung enforcement at lahat nito. Pati Yan na ang dun sa mga importante. Oo. online scams kasi nagagamit na ngayon, yan nga yung problema palagi natin. How are we going to prevent na magamit ang ating internet for real, honest to goodness, sana na enforcement on the proliferation of online scams. Okay yung online marketing Okay yun. Okay lang yun. Oo. Kasi maraming mga kababayan natin imbes na nagtayo ng mga spaces in the markets or in the malls etc. Wala na silang Nandun na sa online. Nag-deliver at lahat. Ang daming nangyayari na magaling naman. So, we are talking about the use of the internet para ma-workout, the use of payment systems, the use of logistics para mag-deliver at lahat. Kasi ang nangyayari dati, nagkakagulo pa nga yan McDonald's. Kunyari may mag-order online. Yung pala, wala naman talaga yun. Pero ginamit yung online system, tapos magdadala doon. Meron nga akong kaibigan dati, biglang naging mayroong 15 na riders pumunta sa bahay niya. Kasi, nagpabili daw siya ng hamburger. Sabi niya, saan ako? Ano yan? Hindi ko naman ginawa yun. Diniscam siya. Yung ganun kasi. Pero, yung mga legitimate na mga online merchants, tumulong ho kayo. Hindi naman Sabi ni pwede. James Shid Mumar, dapat ipitin din ang mga fake online Yes, na yun loan na. Yun apps. Yung mga malls, yung mga apps, ganun, etc. oo. Tama po yun.
Pero may mga kagaya niyan. Kasi yan na, that the industry really has gone to that end. No. Yung mga tao hindi na naglalabas. Although, yeah, they will go shopping, but ito pa rin, ito na ang wave. Ito na yung wave of the future. But at the same time, yung mga online sellers, sana, they have certain conditionalities and then there is a certain level of standard for that. Kasi, halimbawa, pwede bang mag-online sa fresh meat? Sino magde-determine ngayon whether that is safe or not? Yung mga ganong klase. There are certain things that need to be worked out. Kasi, mag-order ako ng Wagyu sa Lazada, for example. Okay. Saan niya kukunin yun? Meron ba siyang sariling, kumpanya na pagbibilhan ng Wagyu? Is that an accredited thing? Is that safe? Teka ba, presumably, again, what's the term? Caveat emptor. Okay, ibig sabihin, buyer beware. Pero hindi naman pwedeng laging ganun. Hindi. May responsibility yan. May responsibility yan. So, dapat meron regulation. The merchants have... Now, itong paanong enforcement nito? Itong enforcement nito, this is just for purposes of collection Collection. madali yan sa BIR. Because ikaw, nandiyan ka, alam kong anong, para kang merong POS doon. Point of sale. Okay, sige. Na workout. Pero, what about the products themselves? Saan mo kukunin yan, ano nangyari, at lahat, etc., etc. Yung ganon, dapat mabigyan ng kaparaanan para maayos na mabuti yun. Okay, so that's good. Yung Diba? May mga- enforcement, regulation, importante. Lalo na sa online scams. No, yung online scams, ang daming nagagawa ng ganyan. Pero yun din ho ang pakisabi, yun din ho pakiusap namin sa inyo. If it's too good to be true, it is not going to be true. Totoo yan. Alam mo, hindi, actually, ilang beses Yung na mga ako pyramiding, yan, yung- kagaya ngayon, meron ng balita tungkol dito sa Kapa. Yan ay nakakuha ng bilyon-bilyon yun. Meron din ngayon balita na ang pinag-uusapan, yung tungkol doon sa mga kasi-casino. Yung mga nagdadala kunyari ng mga big time na mga players. Okay. Meron ganun na scam ngayon na ang pinagkukunan pa nga yung mga it's the same old story. Yung mga may mga pera, it will give you 6% every week, ganito ganyan, etc. If it's too good to be true, it definitely is not going to be true. Definitely. Hindi mo na mahahabol yun. Wala na yun. Sa'yo. Yung consolidator ang may problema. Okay. Kasi nangukuha Ikaw siya ang ng nanguha. investors. Ikaw ngayon ang naipit. Meron akong ganyan na nag-ano sa amin sa Cebu naman. Ito, totoo, mayaman talaga yung consolidator. So nanguha siya at lahat, etc. Niloko sila. Kasi returns nga it's still greed and at the same Greed, time. Pero tama ka, if it's too good to be true, makes you magduda ka. Magduda ka. Kahit ako, nakikita ko sabi, ganda nito, pero ganda nitong item na to, pero teka muna. Hindi to gaya nasa mall ka, pwede mong tingnan-tingnan. Wala yun. Mahirap. So, Parang Joel, we are in our last few seconds. Happy New Year po ulit sa inyong lahat. Maligayang pagbati at sana ang 2024 ay mas mapayapa, higit na mas mabuti at siyempre mapagkalinga ang 2024 para lalo na tayo ngayon na bagong taon na ito, tuloy-tuloy pa mga reunion yan. Pag-isipan natin, magmahalan. Yes. Pag hindi nagkakaunawaan, mag-usap. Diba? I'm sure there may mga ibang paraan kung paano malutas ang isang bagay. Hindi yung maanghang na salita agad, yung mga ganyan. Saka we have to enhance our Lumapit tayo sa Panginoon. And of course, in faith in others. And hopefully we'll be better off in 2024. 2024. Nasaan na yung mga kaibigan natin dito? Hindi Dapat lumabas. pumunta kayo rito. Anak, Lumabas kayo dito. mag-ano kayo, Dahil mag-greet tayo ng Happy New Year sa lahat. Sabay-sabay tayo mag-Happy New Year. Ng Happy New Year. Ayan. Ayan na. Ayan na. Meron kami mga kasamahan dito. Ito ang mga kasama natin. Happy New Year! Yan. Yeah. Happy New Year po sa inyong lahat. Huwag ko kayong alis sapagkat meron po tayong news scoopers sa DWIC year-ender po natin. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Sumainyo
ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.